Emily? Nakatulog ka ba? Wala ngayon. Tayong dalawa na lang ang magkasama. Hindi ako sanay na ganito, pero kakayanin ko ito. Ayan! Tingnan mo, Emily. Ang ganda ng snow, hindi ba? Mga bata, oras na para gumising. Inaantok pa ako. Ako rin. Inaantok pa kayo dahil napuyat kayo kagabi sa pagkukwentuhan tungkol dun sa bagong dating na estudyante? Oo nga. Pero alam mo, Oo na! Medyo maganda nga yung bagong dating na estudyante at mayaman ng papa niya. Eh ano naman ngayon? Hoy, Ermengarde! Gumising ka na nga! Kapag nahuli ka sa oras ng almusal, ako mapapagalitan ni Miss Minchin, kaya bumangon ka na nga dyan! Opo, Miss Minchin. Tuloy, bukas yan. Kumusta, Miss Sarah? Magandang umaga. Magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo, pero sandali lang. Nagdala ako ng tubig para makapaghilamos ka. Tutulungan na rin kitang magpalit ng damit. Maraming salamat, Mariette. Wow! Ang ganda ng kwarto niya. Ayan, mas lalo ka pang gumanda ngayon, Miss Sarah. Maraming salamat, Mariette. Ha? La 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 la. Sarah! Sarah! Magandang umaga, Bonaparte. Magandang umaga rin, sabi ni Emily. Miss Sarah, medyo magulo po ang buhok nyo. Susuklayan kita. Masyado yata tayong malikot. Dapat palagi tayo nakaayos, ha, Emily? Susuklayan na kita, Miss Sarah. Nahihirapan ka ba? Kulot kasi ang dulo ng buhok ko. Naku, hindi po, Miss Sarah. Ang ganda nga ng buhok mo nakakainggit. At yung damit niya, mukha ring mamahalin. Meron siyang personal na katulong. At alam mo ba, binibihisan siya at inaayos na ng katulong na yun. Tama na nga! Ayoko nang makaninig pa ng tungkol sa kanya. Late ka na naman, Ermengarde. At ikaw rin, Lottie. Nagagalit ka na naman sa akin. Mapapagalitan si Lavinia dahil palagi na lang kayong nahuhuli. Nakakainis na kayo. Termi na lang kayong nahuhuli. Gusto niyo ba talaga akong mapagalitan? Lavinia. Kompleto na ba kayo? Opo, Miss Minchin. Kung ganon, magdasal na tayo. Opo. Mahal naming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito at nagkasama-sama pa rin kami. Maraming salamat din po sa mga biyayang ipinagkaloob ninyo. Basbasan niyo po ang aming kakainin at bigyan niyo kami ng sapat na lakas para sa araw na ito. Amen. Amen. Ermengarde, hindi dapat pinatutunog ang kubyertos. Opo. Pasensya na, Miss Minchin.
Pinagalitan nga pala ako ni Miss Minchin kanina. Ha? Ang sabi niya sa akin, dapat daw sa susunod, doon ka na rin kakain sa dining room. Kasama ng ibang estudyante. Ha? Akala ko kumakain din sa kani-kanilang silidang iba. Nakiusap lang ako kanina kay Miss Minchin na kung pwede, dalhin ko na lang dito sa kwarto mo ang pagkain mo. Naisip ko kasi, bago ka lang sa dormitoryo, kaya baka mailang ka kung sasabay kang kumain sa mga hindi mo kilala. Mariette, maraming salamat sa pag-aalala mo. Pero ayos lang naman yun sa akin. Kung yun ang alituntunin dito, susundin ko yun. Natutuwa akong marinig yan mula sa'yo, Miss Sarah. Oo nga pala, ang sabi ni Miss Minchin, puntahan mo raw siya sa opisina niya. Sige, pupunta na ako. Magandang umaga, Jump! Ininaw ka ba, ha? Ang lamig kagabi, hindi ba? Oh, ito, para sa'yo yan, ha? Natutuwa ako at pinagsisilbihan natin si Miss Sarah. Basta, pagbutihin natin ang trabaho natin, ha? Para hindi niya pagsisihan ang pagtanggap niya sa atin. Ayan, Emily. Pasensya ka na, pero kailangan ko lumabas ngayon. Basahin mo nilang muna ang librong yan habang wala ako dito. Miss Sarah, kinakausap mo ba ang manika mo? Shh! Alam mo kasi, naririnig at naiintindihan tayo ni Emily. Pero ayaw niya yung ipaalam sa ibang tao. Sarah! Sarah! Tingnan mo si Bonaparte, siya nga nakapagsasalita pa. Oo nga, tama ka, Miss Sarah. Bonaparte, iiwan ko muna kayo dito ni Emily, ha? O, paano, Mariette? Lalabas na ako. Oo, hinihintay ka na siguro ni Miss Minchin. Nakakaaliw rin palang kasama si Miss Sarah. Nakakatuwa kasi siyang mag-isip at magsalita. Pasensya ka na, pero kailangan ko nang puntahan si Miss Minchin. Huwag kang magalit. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Bukas yan. Ano pang hinihintay mo dyan? Pumasok ka na dito. Opo. Magandang umaga po, Miss Minchin. Magandang umaga, Miss Crew. Maupo ka na muna sandali sa sofa. Opo. Binabati kita. Estudyante ka na ngayon dito sa aming respetadong paaralan. Ang ibig sabihin, kailangan mong mag-aral ng mabuti at kumilos ng tama. Matututunan mo dito ang tamang pag-uugali at pananalita. Opo, naiintindihan ko po. Magaling. Yan nga, mabuti at marunong kang sumagot ng tama. Opo, Miss Minchin. Sige, umupo ka, Miss Crew. Opo. Miss Crew, umaasa ang ama mo na matututunan mo dito sa amin ang tamang pagkilos ng isang munting binibini bago ka bumalik sa India. Pero habang nandito ka pa, susundin mo ang lahat ng alituntunin ng aming dormitoryo. Opo, naiintindihan ko. Kailangan ka maging magalang. Alam ko po, Miss Minchin. At magpapaalam ka kapag lalabas ka. Opo, Miss Minchin. Bawal tumakbo sa pasilyo. Opo, Miss Minchin. At bawal magreklamo tungkol sa pagkain. Opo, Miss Minchin. Heto ang librong Pranses na kailangan mong pag-aralan, Miss Crew. Pumunta ka sa silid-aralan at maghanap ka ng bakanting upuan. Opo, Miss Minchin.
mo, yung mga paa niya, ang liliit, hindi ba? At yung mga binti niya, parang binti ng manika. Ako, hindi ko gusto ang mga binti ko. Ang lalaki kasi. Dahil lang yan sa sapatos. Sabi ng mami ko, kahit malaki ang paa, pwede pa rin magmukhang maliit kung magaling ang tagagawa mo ng sapatos. At tignan mo, ang ganda ng buhok niya. Parang napakalambot, hindi ba? Ako, ayoko nitong kulot kong buhok. Ang hirap-hirap nitong suklayin sa umaga. Pinaayos niya lang yan sa personal niyang katulong. Ordinaryo lang ang buhok niya. Kapag nilapitan niya siya, malalaman yung hindi yun masyadong maganda. Oh? Ha? Hmm. Sarah, halika. Opo. Mga bata, ipinakikilala ko sa inyo ang bago niyong kaklase. Siya si Sarah Crew. Kumusta? Ako si Sarah. Lavinia, Pa? ituro mo dito kung nasa ng India. Opo. Salamat. Maupo ka na. Para magkaroon ng isang magandang edukasyon, mula dito sa India, patungo dito sa London, ay tinawid nila ang Cape of Good Hope, sakay ng isang barko. Ha? Hindi ba, Miss Sarah Crew? Bakit? Anong problema? Kasi po, sa Mediterranean, si po dumaan ang barkong sinakyan namin. Hindi na importante kung saan. Ngayon, mga bata, gusto kong pakisamahan yung mabuti si Miss Crew. Opo! Maaari ka nang bumalik sa upuan mo. Sarah, tinignan mo ba yung librong Pranses na ibinigay ko sa'yo? Opo. Magaling. Gusto kong malaman mo na pinahahalagahan ng eskwelahang ito ang pag-aaral ng Pranses. Ang pagkakaalam ko, magaling din sa Pranses ang iyong ama, hindi ba? Po? Bakit, Miss Crew? Ano problema? Kasi po, ang totoo, hindi pa po ako nagkaroon ng formal ng pag-aaral ng Pranses, pero... Ha? Ano ba ang problema, Sarah? Bakit parang bigla ka yatang kinabahan? Huwag ka mag-alala. Naintindihan naman kita. Walang dapat na ikahiya. Dahil normal lang sa mga batang kasing edad mo na mahirapan sa pag-aaral ng Pranses, lalo na sa batang tulad mo na lumaki sa ibang bansa. Po? Pero... Hindi bale, mag-aral ka na lang mabuti. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka naman ni Monsieur Defarge. Balang araw, magiging magaling ka rin sa pagsasalita ng Pranses. Sa madaling salita, kung gusto mong matuto at maging magaling sa isang lengguwahe, kailangan mong magsikap at maging matyaga sa pag-aaral. Naintindihan mo ba ako, Miss Crew? Ngayon, susunduin ko muna si Monsieur Defarge. Basahin niyo na muna ang mga libro niyo. Pero alam mo ba, merong isang estudyante dito na hindi talaga matutututo ng Pranses. Sarah, ipapakilala ko sa iyo ang isang kaklase natin na napakabagal matuto at nagbibigay ng kahihiyan kay Miss Minchin, si Ermengarde. Natutuwa akong makilala ka. Ganon din ako. Ngayon, ipapakilala na kita sa lahat. Halika! Oo nga pala, ako si Jessie. Siguro 3 taon ang tanda ako sa'yo. Ako naman si Gertrude. Kasi edad ko si Jessie, mas matanda rin ako sa'yo. Nice to meet you. Siya si Lavinia Herbert. Siya ang modelong estudyante dito. At may minahalan lang sa Amerika ang papa niya. Kumusta, Lavinia? Ako na magpapakilala sa iba nating kaklase. Si Dol sila. Ang papa niya ay director ng isang minahan ng uling. Siya si Linda. Ang papa niya ay chief engineer sa isang railway company. Siya naman si Christine. Mula siya sa Manchester. Si Diana, isa sa matatalino dito. Si Jennifer, ang pinakamakulit sa klase. Ang maliliit na bata naman, si Penelope, ay isang anak ng doktor. At
At siya naman si Jane. Ang papa niya ay superintendent sa factory. Si Susan, anak siya ng isang sundalo. At syempre, ang pinakamaingay sa lahat, si Lottie. Ay, hindi naman na! Ilan taon ka na ba, Lottie? 4. Sarah, anong sinabi sa'yo ni Miss Minchin nung bagong dating ka? Nung kasama mo ang papa mo? Ha? Aba, napakaganda ng munting binibining ito. At sa tingin ko rin, isa rin siya matalinong bata. Ha? Ganon din ang sinabi niya sa akin noon. Oo nga, pinupuri niya ang mga bagong dating na estudyante sa harap ng magulang. Lalo na kapag nalaman ng mayaman ang papa mo. Kaya wag mong isipin na maganda ka at matalino dahil lang sa sinabi sa iyo ni Miss Minchin. Sinabi rin niya yun sa lahat. Ha? Sige na, magsiupo na kayo. Oh. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nababagong estudyante. Siya ba yung batang sinasabi sa akin ni Miss Minchin? Oo, siya nga yan, Monsieur Dufarge. Alam niyo kasi, nanggaling pa kasi siya sa India. Nag-aalala nga ako dahil baka mahirapan siyang matuto ng Pranses. Ay, ikinalulungkot ko yun, mademoiselle. Mali po kayo. Hindi naman po sa ayaw ko mag-aral ng Pranses. Anong ibig mong sabihin mali? Hindi ganyan ang tamang pakikipag-usap sa guro. Tumayo ka bago ka magsalita. Professor Dufarge, Oh, Mame es français, langue natale es le français. Ay, kumte, dereke celebre, es trop facile, mais henela papu. oui, oui, mademoiselle. Narinig mo ba ang sinabi niya, Miss Minchin? Ang sabi nating bagong estudyante, isang Pranses ang kanyang ina, kaya nasanay siya magsalita ng Pranses. Hindi na niya kailangan ng librong ibinigay mo. Gusto raw niya yung sabihin sa iyo kanina, pero hindi na siya nakapagsalita dahil hindi raw niya alam kung paano yung ipaliliwanag sa inyo. Sa tingin ko nga, Miss Minchin, wala na akong maituturo pa sa munting binibini. Perpekto na at napakalinaw ng pagbigkas niya ng salitang Pranses. Bakit hindi mo sinabi sa akin niya kanina? Sinubukan ko nga eh. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ipaliwanag ng mabuti. Tignan mo si Miss Minchin, Gertrude. Mukhang galit na siya kay Sarah. Tahimik! Tumahimik kayo! Miss Crew, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Napahiya ako dahil hindi mo agad sinabi ang totoo. Ikaw lang ang uminsulto sa akin ng ganito. Ang galing ng ginawa mong yun. Ano? Ang totoo kasi, Sarah, hindi naman magaling si Miss Minchin sa Pranses. Sa palagay ko nga, hindi niya naintindihan yung sinabi mo kanina eh. Pero, wala naman talaga ako intensyon na insultuin si Miss Minchin. Pero nangyari na yon. Ha? Nakita mo naman siguro ang itsura ni Miss Minchin. Ginalit mo siya ng husto. Hindi niya makakalimutan ang ginawa mong yon. Sarah! Bumalik ka na sa iyong upuan. Opo. Sa tingin ko, ang dapat kong ituro sa iyo ay kung paano mawawala ang galing mo sa Pranses. Ate, ano bang problema? Wala kang pakialam. Pero ate, masakit bang ulo mo? Ikukuha kita ng gamot. Hindi ko kailangan ng gamot. Kailangan bantayan at maturuan ng leksyon ng batang yan. Ha? Si Sarah Crew.
Ang batang yun, masyado yata siyang na-spoil ng kanyang ama. Wala siyang pakialam kung makasakit siya ng damdamin ng iba. Pero sa tingin ko, ate, mukha namang mabait si Sarah Crew. At ang sabi mo pa nga, isa siyang espesyal na estudyante sa ating paaralan. Oo, alam ko yon. Pero kailangan nating bantayan at turuan ng mabuti ang batang yon para mabago ang ugali niya. Papa, alam niyo po, nainsulto ko po kanina si Miss Minchin. Nagsalita ako ng Pranses dahil yun lang ang paraan para maipaliwanag ko yun ng mabuti sa kanila.